Welcome sa video na to mga classmates. So ang gagawin naman natin ngayon is itong product packaging COC4 sa VGD in C3. So product packaging is yung design ng package ng product mo. So ang pinaka-importante dito is alam mo dapat yung product na gagawan mo ng package. So dito yung ginawan ko ng package is itong vape na to. So dapat knowledgeable ka rin sa itsura ng product para alam mo yung layout ng design mo. So ito, yung vape manipis, kaya manipis rin yung layout ng package na ginawa ko. So maraming klase ang package. So may box type, meron yung mga pag mapapansin nyo, pag bumili kayo sa store, meron yung mga package ng mga candy, ganun, chocolate, mga chichirya. So iba-iba. Pero ang pinakamadaling gawin sa product packaging is box tulad nito. So maliban sa logo rin, isa rin to sa pinakamahirap na gawin sa assessment para sa akin. Dito ako gumugol ng maraming oras rin. So mapapansin nyo dito, makikita nyo may mga putol-putol na linya. So ang tawag dyan sa product packaging design is die lines. So indicator tong mga to na magfo-fold itong portion ng mga to. So ganito yan kapag nabuo. So ito yung box ko. So ginawan ko na lang ng ganito para ma-visualize natin agad. Ayan, box type. So kapag dinismantle ko to, ganyan yung itsura. So ito yung indicator ng die line yan. Mapapansin nyo yung portion na magpo-fold na iyan, ganyan yan. So ayan, ito. Ayan. Okay. So next is yung mga contents na linalagay natin dito. Syempre, lagay natin yung logo natin dito para sa branding. Kasi kapag wala to, minus point sa accessory yan. Kasi importante yan sa product packaging, yung branding ng product. And then dapat alam rin natin yung mga pinaglalagay nating mga icons dito, mga pictures or contents, kasi itatanong yun ng accessoryan kung bakit mo linagay yan. So mapapansin nyo dito, nilagyan ko ng recycle icon. So itong mga pictures lang naman ng mga ito, yung mga content ng mga ito, manggagaling rin sa binigay ng accessor na file. So kapag walang ganito, pwedeng text lang, recycle, i-type nyo dyan, recycle, or type nyo rin dyan kung yung product nyo is hindi pwede sa pregnant women tulad ng icon na to, no to pregnant woman, ganyan. Pwedeng text. Or ito, 18 years old above, yun lang yung pwedeng bumili nito. So kaya dapat knowledgeable ka rin sa product na ginagawa mo ng package. So for example sa mga pagkain, so for example yung assuming yung topic mo is product mo is chocolate. So ang pinaka-importante doon, ito rin mga logo, yung ilagyan mo rin ng expiration date, kasi karamihan naman sa mga products na pagkain is may expiration date. So importante yon. So dito naman hindi nag-expire to, kaya hindi ko na linagyan. Then syempre yung barcode, kasi sa store ito yung parang ID para ma-identify yung product. So mapapansin nyo sa groceries kapag bumibili ka at magbabayad sa cashier, ini-scan itong barcode para sa identification ng groceries. So ayan. So una sa lahat rin, dapat fit rin yung design mo, at saka nasasakto sa product na ginagawan mo ng package. So paano gawin to? So simulan na lang natin. Okay, so mag-create. So pangalanan natin yung project na product packaging, and then select nyo yung A4, ayan, then select natin yung orientation to portrait, click nyo yung create na button. And then dito, set muna natin yung background color into
dark gray kasi yun yung gusto kong kulay. So, depende rin sa inyo kung ano yung kulay na gusto nyo. And then, i-bucket lang natin. Then, click nyo yung bucket tool. Bucket natin yan. So, ayan. Napalitan na yung kulay. And then, dito, create tayo ng rectangle shape tool. So, click nyo lang yung shape tool. Make sure na naka-rectangle tool yan. And then, dito, select nyo yung fill. Set nyo yung fill. Set nyo into none. Ayan, para mawala yung fill niya. So, nakanon na yan pag ganyan. So, dito naman sa stroke, set natin yung kulay into white. So, mag-pick lang ako dito ng white. Ayan. And then, dito, para maging dash yung line, kapag nakaset na ganyan, click nyo lang yung icon na yan, and then piliin nyo yung dash line. And then, hit enter. So, ayan, naka-dash line na yan. So, dito, mag-create na tayo ng mga die lines. And then, so, una is, i-click na natin muna dito. Ayan. Oops, rounded. So, Control Alt Z ko lang yan para ma-undo. Palitan ko yun ng rectangle tool. Ayan. So, dito, create tayo ng rectangle shape. I should say, ganyan. Yan. And then dito, iset natin yung size ng stroke na into 5 px. Hit enter. Ganyan. And then enter. Okay. So, yan. Na-shape. Create na yun. And then next thing natin gawin is i-duplicate natin itong layer na to. So, click nyo lang yung layer nya. Right click. Duplicate. Click OK. And then dito, click nyo yung move tool. And then i-press nyo lang yung left arrow key ng keyboard nyo para ma-move pa left. Ganyan. So, ayan. I think okay na yan. So, ito naman, isagad natin dito yung unang rectangle na to. So, click yung rectangle 1. Ito, yung layer nya. Move natin sa right. So, I think okay na yan. And then, ito naman, move natin doon. So, dito mag-create tayo ng isa ulit na rectangle. So, click nyo lang yung new. Hindi pala. Pwede na pala nating i-duplicate ulit itong layer na to. Tapos, i-move lang natin dito. So, right-click ulit pala itong layer ng rectangle na to, and then duplicate, then click OK, and then make sure na naka-move tool yan, and then press nyo lang yung right arrow key para magpa-right sa keyboard nyo, ganyan, hanggang maitapat siya doon. So, ayan. So, I think okay na yan, and then erase natin itong excess na to. So, make sure na nakaselect yung layer ng yan. So, ayan, nakaselect yan. And then, punta kayo sa eraser tool. So, i-convert natin muna sa smart object. And then, click natin ganyan. And then, click OK para ma-rasterize. And then, erase natin. Ayan. Ayan. Then, pati rin dito. Para malinis. Ganyan. And then, i-duplicate natin yung layer niya ulit. I-move na naman natin sa kabila. So, click natin muna yung move tool, and then press nyo yung left arrow key sa keyboard nyo. So, ayan, mapapansin nyo nag-move. Hanggang may tapat siya doon. Diyan. So, ganyan. Okay. So, next thing we need to do is convert na natin to into smart object or immerge natin yung layers ng mga ito. So, nasan yung una? So, yan yung una. So, click ko lang ng ganyan. Shift pala. Hold yung shift, tapos i-click nyo dito para ma-select lahat yan. And then, right-click. And then, convert to smart object. And then, yan. Na-merge na sila, and then
rasterize layer. And then, i-move natin pagitna. So, click nyo lang yung yan. So, next thing na gawin natin, so i-hide ko lang yung background. Oops, hindi pala nakikita. Kasi white yung background. So, gawin ko lang yung gawa lang ako niyang new layer yan. Yan. Then, ipataas ko ito. Then, pangalanan ko to ng die lines. Ayan. Kasi maraming layer yung gagawin natin dyan. And then, next is, medyo i-light natin yung background natin para makita kasi dark nito yung gray. I-light natin yung background natin. So, click ko lang yan. Piliin ko yung light gray. So, ayan, light na yan. Then, i-bucket natin. Click yung bucket tool. Click yung background ng layer. Then, yan. So, dito sa layer 1, dito mag-create na naman na tayo ng shape. So, this time, yung lagyan natin ng fill. So, ito naman ngayon, yung stroke, set natin into none. And then, yung fill, set natin into dark gray. So, ito yung dark gray. Yan. Hit enter. So, dito, ititrace lang natin yan. So, pwedeng ganyan. Lagyan doon ng advance. Medyo advance dito. Advancean natin ng konti. Tapos isagad natin dito sa side na to. Pati dyan, isagad natin dyan. Ganyan, sagad natin ganyan. And then, ayan. Then, hit enter. So, pagpantayin lang natin. Okay. And then, ulit. Convert natin ulit ito. Merge pala natin. Right click lang. Then, merge layers. Then, move naman natin pag ganun para magpagitna. Ganyan. So, next thing we need to do, mag-create tayo ng shape. So, new layer. Drag natin to para tumaas. Click nyo yung new layer. Then, shape tool ulit. So, yung fill naman this time is white. So, click ko lang yung white. Yan, para may set yung fill. And then, dito naman, i-trace natin ulit naman yan pag ganyan. So, dito ko lang simulan. And then, gawin ko hanggang dyan. And then, enter. And then, i-move natin. Pataas. Ayan. So, Control T. Resize natin. Kulang ata yung height niya. Ganyan. Then, check. Move natin. So, tansyahin lang natin yung kung parehas. So, I think parehas na yan. So, next na gawin natin mga classmate is i-merge natin tong layer ng mga to. So, ayan yung layer niyan at saka layer nito. So, control, then select nyo yung layer ng rectangle ng white, and then right click, and then merge layers. So, ayan, nag-merge na sila. So, next naman is magka-cut na tayo. So, gagawa tayo ng mga selection. So, una, gawa muna tayo ng reference line para dito sa baba. So, new layer. Then, pangalanan natin reference line. Kasi layer yung gagawin natin dyan para hindi tayo malipdo. Click nyo lang yung pen tool. Make sure yung brush nyo is nakaset yung size niya to 5px at saka yung kulay nito is black. So, click lang natin dito. And then, hold shift. Click sa kabila. Right click. Then,
stroke path. And then delete natin. So ito yung reference line natin. I think masyadong mataas. Move lang natin pababa. So I think okay na yan. Dito gawa naman tayo ng reference shape. So click nyo yung rectangle tool. And then gawa tayo dito. So I think okay na to. Set natin yung size ng border niya 10 px para madrag natin. Then click nyo yung move tool. Make sure na nakaset yung layer nito. Tapos i-hover nyo dito. And then drag natin pababa. Ganyan. Then right click. Duplicate natin. Click OK. Then press nyo yung left key sa keyboard nyo para mag-move na ganyan. Then pwede natin click na ganyan para masaikindi nyo. Tapos oops. Control Alt Z lang pag ganyan para mag-undo. Click natin yung ito. Ayun. Naselect na yung layer nya. Pwede natin i-drag papunta dito. So, itansya lang natin kung center to. Dito. So, ito yung center na yun. And then, mag-new. So, I think, hindi na tayo mag-new layer pala dito. Pwede na tayong mag-erase, mag-cut. So, select nyo lang yung ito. Kapag nakalaso tool yan, select nyo lang, set nyo lang to polygonal. Ayan, lasso tool para mag-set na ganyan. And then dito, select nyo yung layer ng ito. Itong main natin yan, yung layer niyan. Select nyo yan. And then, dito natin gawin. So, dito naman, gawa tayo dito na click nyo nan. And then, click nyo dito. Tapat natin dyan. And then, hold shift. Click nyo dyan. Trace lang natin to. Then, unpress nyo na yung shift. Click nyo dyan. Hold shift ulit para mag-straight. Tapos, ibalik natin dito. Ayan. So, yun na yung selection natin. And then, erase na natin. So, click nyo yung eraser tool. Then, erase na natin ganyan. Then, Control D. So, ayusin lang natin to. So, punta kayo ulit sa polygonal lasso tool. Ito. Dito naman. Hold shift. Then, gawin natin selection yan. And then, erase natin yan. Control D. Click natin dito. Hold shift lang. Trace lang natin to. Ganyan pala yan mga classmate. Then, balik natin. Dito. Ayan. And then dito, punta kayo sa select. Inverse natin. Then, eraser tool. So, make sure ito lang yung erase nyo dito. Ito lang. Ayan. Okay. So, dito, Control D para mawala yung selection niya. So, yan. Okay na yan. And then, erase na natin itong dalawang rectangle na to. Ito. So, select nyo yung layer nila. So, hindi kayo siguro rin. Click nyo lang yung icon na yan para mag-hide and show. Then, delete. Then, next naman dito sa kabila. So, dito, create ulit ng rectangle tool para reference natin. Pag ganyan. So, I think okay na yan. And then, set natin yung border niya into 10 px. Baba natin. Click natin yung move tool. Yan. Duplicate natin naman. So, parang same process lang sa kanina. Dito naman. Yan.
tayo, ito ulit. So this time, dito naman, click nyo dito. Trace lang natin ang line, hold shift lang para straight. Click nyo dyan, and then punta natin doon. And then hold shift para straight, balik natin doon. So yun, erase na natin. Oops, make sure na ito yung nakaselect, yung layer ng hole na to. Select lang natin yan, and then erase natin. Ganyan. Then Control D. So dito naman, ito ulit. Click natin dito. Punta natin doon. Then, delete na natin yung mga reference natin. So, yung reference line, yung rectangle, delete natin yan. So, ayan. So, next is sa taas naman. Sa taas, okay lang ba yun? So, control plus lang natin. Okay na yan. So, dito naman sa taas, magkakat tayo dito. So, madali lang dito sa taas. So, select nyo ulit itong tool na to. Then, click nyo dito. Alisin natin to, tanggalin natin to. Ayan. Then, erase natin ganyan. Control D. And then, dito naman, mag-create ulit tayo ng reference shapes. So, create lang ako ng reference shape. Click yung rectangle tool. So, dito naman, ganyan. Hindi malapad na yan, ganyan. So, okay na yan. Ayan, enter. Control plus lang natin para makita natin. Control minus, ayan. So, duplicate natin. Move natin sa kabila. Click nyo yung move tool, then press nyo yung left arrow key sa keyboard nyo para mag-drag na ganyan. And then, kakat na natin ito. And then, select nyo yung layer ng main, ito. Select nyo yung ganyan, then ito ulit. Pen tool pala this time. Click nyo yung pen tool. Then, i-trace natin to. Nakalimutan ko ulit. Dito pala maglagay tayo ng reference line. So, pen tool ulit. Click nyo lang dyan. Hold shift dito sa kabila. Ganyan. Right click. Stroke path. Make sure naka-brush yan. Click OK. Right click and then delete. I think masyadong mataas. Move natin pababa. Oops. Iba yung na-move. Control Alt C lang. Oops. Naisama pala. So, Control Alt Z lang. Mag-create tayo ng new layer din sa taas. Dito natin. I-stroke. Click nyo yung pen tool. Ayan. I-delete natin. Then, pwede natin baba. Ayan. So, okay na yan. So, control plus ko lang dito. Ulit. Para ma-zoom dito. So, dito, mag-pen tool tayo. So, click nyo yung pen tool. So, dito, i-trace lang natin to. Click natin dyan. And then, click natin dito. Sagad natin doon. Hold shift lang para straight. And then, dito, click natin dito. And then, drag natin pa ganon. Para mag-create ng curve na ganyan. And then, pwede na natin ibalik dito. Oops, nasobrahan para. Control Alt Z.
natin dito para mag-create ng curve na ganyan. Pwede natin ibalik. Control pas lang para makita natin yung curve. Ganyan. Oops, nasobrahan. Control Alt Z. Dito ulit. Ganyan. Then, balik natin dito. Control minus. Hold Shift. Balik na naman natin. And then, click natin doon. Then, right click. Make selection. Then, click OK. Then, click natin yung erase. Make sure na ito yung nakaselect na layer. Yung layer lang yan. And then, erase natin yan. And then, Control D para mawala yung selection. And then, dito naman sa kabila, same process. After that, delete na natin yung reference shape. Itong dalawang yan. Ito. Delete. So, yun. Pati yung reference line. Delete na natin yung reference line. So, ito. And then, control minus lang natin para makita natin. And then, next thing we need to do, ayusin natin yung curve nito. So, ibaba lang natin tong main natin ng konti. Ganyan. So, ganyan. So, next is, ayusin naman natin tong top natin. So, dagdagan natin to kasi tinanggal natin yung nandito. So, new layer. And then, click nyo itong shape tool. So, this time, select nyo yung rounded rectangle. Yan. And then, make sure na set nyo yung fill niya into white. Select ko ng white. And then, yung stroke, set natin to none. Then, hit enter. So, dito natin gawin. So, Ctrl++ lang para ma-zoom. Para makita natin precisely. Ganyan. And then, dito natin i-trace ito. Gawa tayo ng rectangle dito. Ganyan. Ayan. So, ayan. And then, move natin pababa. Okay. So, magad ba dun ng konti? Control T lang para i-resize natin ng konti. Hold Shift. Then, check. So, I think okay na yan. Control minus lang. So, para hindi na. So, i-drop tool na lang natin. Then, bucket tool. I-bucket natin to. Click OK. So, yan. Then, merge natin. So, oops. And then, next is, ayusin naman natin yung design nito. Magka-curve yan. So, gawa tayo ulit ng reference tool. Shape pala. Rectangle. And then, Control++. Mali pala, hindi ko pa dapat dinelete yung reference line natin kanina. Pen tool ulit. Create tayo ulit dito ng bagong reference line. And then, dito. Oops. Set na lang natin ito na. And then,
border black. Hindi na yan. Enter. Oops, hindi nakikita. Control Alt Z. Palitan natin yung kulay into black. Yun. And then i-fit lang natin dyan. And then duplicate naman natin dito naman sa kabila. Move natin sa kabila. So palitan ko lang yung border nya. Set ko to 10 para ma-drag natin. And then now, slice na natin to. Click nyo yung layer ng main, Control++. So dito, click natin dito, tapos dito naman. Then erase natin. Control D. Delete na natin itong rectangle na yan. Pati itong layer na to. So, hindi pala. Gamitin pala natin yan. And then dito naman is balik ko lang yung kapal niyan dyan. And then polygonal tool. Then erase natin. Control D. And then delete na natin itong dalawa. Ayan. Control minus. So I think okay na yan. Wala nang problema. So lagyan na lang natin ng die line dito sa taas niya. So rectangle tool, stroke, none, fill pala, then stroke set natin to black this time kasi white yung kulay niya doon. Then palitan natin itong ganito, and then create tayo dito ganyan, and then set natin to 5px yung size, then enter, and then erase lang natin yung sobra. Click natin para mas-erase. Oops, Control Alt Z lang, convert natin to smart object, then erase na natin dito. Ayan. Ayan. So ayan, kasi mag-flip yan dyan. Sakto lang ba? Okay, sakto lang yan. So ayan, tapos na yung template. So design naman, magdi-design na tayo mga classmates. So i-merge ko lang itong mga to. Kalimutan ko pala yung end line. So lagyan natin ng stroke to. So layer lang, layer style, select yung stroke. So dito, ayan, set nyo yung color into black. And then yung stroke nya, set natin to outside. And then yung size nya 3. Then click natin yung OK. So ayan, mayroong stroke yan. So ito pala gawin natin white kasi ito yung magpupunit. So Control Alt Z lang muna. Ikuha natin yung stroke. Mamaya natin lagyan ng stroke. Ito. So dito, click natin ganyan. And then hold shift lang. And then i-paint natin. Brush tool lang. And then lakyan natin yung brush. Press nyo lang yung bracket tool sa key nyo para makakita. Control D. So ayan, Control minus. So ayan. Pwede na natin lagyan ng layer style ulit. Layer stroke pala. Okay, so tapos na yung template natin mga classmates.
goes, you don't wanna grow. Trying to forget, I'm in your head, shatter up your spine. Try not to choke, a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone, I'm still in your mind.